Tiniyak po at sinigurado ng Office of the President, Malacanang Palace, hindi sila makikialam at hindi makikialam ang Philippine government sa paglilitis sa kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte, President Duterte. Yan po ang tiniyak. Matapos lumabas ngayon na pagdating ng February 23, magkakaroon po ng pre-trial ang chamber. Pre-trial chamber ang ICC. Tinga po sa kasong crime against humanity. Matapos pong padiscover ng ICC na kaya ng kalusugan ni Duterte na humarap sa pre-trial. Although yan po ay subject for petition, kinu-question ng kampo ni Duterte. Actually ay ang reklamo ngayon ng kampo ni Duterte at ng kanyang abogado, wala daw due process. After halos 11 months na nakakulong si Duterte sa dahig ng walang trial. Maraming mga pagharang, motion, petition ng kampo ni Duterte hindi napapagbigyan ng ICC. At ngayon, nung madiscover na iba ang sinasabi ng kampo ni Duterte kaysa sa mga medical team ng ICC. Kasi ang sinasabi ng kampo ni Duterte nung araw pa, hindi daw kaya ng kalusugan ni Duterte sa pre-trial. Meron daw sakit, may problema raw sa kalusugan ang dating Pangulo sa kulungan. Pero wala naman ang official na medical record at record ng doktor. Pero dahil ang ICC pala ay merong sariling medical team, mga doktor, sila po ang nagpapatunay na healthy, kaya, fit si Duterte para sa trial. Diyan sa pre-trial chamber na ngayon nga po ini-schedule na. Sabi po ng mga prosecutor, ng mga akusado, ng mga biktima ng akusado, tuloy na po ang pre-trial. Wala silang nakikitang dahilan para ito'y hindi pa matuloy. Kung yung magugunita, noong September 23 na schedule yan, maraming mga harang-hinarang, hindi natuloy. Ngayon, after 11 months na, kasi Marso ng 2025, pinahuli ng ICC si Duterte, nakulong. So ngayon January, next week February na, March, isang taon na, magkakaroon ng pre-trial. Kaya ngayon ang sabi ng Malacanang, hindi sila makikialam. Kasi wala nga jurisdiction ang Administrasyon Pilipinas diyan sa ICC dahil hindi na nga tayo membro. Pangalawa, hindi sakop ng Pilipinas ang mga batas na umiiral doon. Hanggang sa pag-aresto lang, pagpapatupad lang ng arrest order through Interpol ang trabaho pala ng Philippine government ayon sa Malacanang official Palace. So, tama yan. Pero siyempre, hindi yan tatanggapin ng mga maka-Duterte. Alam na natin ang dahilan. Kasi pag nakailan pa dyan ang gobyerno at napahamak si Duterte, sisisihin pa. Pag nakailan ang gobyerno, hindi naman papansinin ng ICC, mapapahiya lang tayo. Dahil tama lang yun. Ipaubaya at yung abogado niya ang gumawa ng lahat ng legal na paraan. Kasi trial na yan. Sayang naman ay binabayad kay Coltman na di umano. 150 million pesos every month. Grabe. Kung isang taon, magkano yung isang taon? 12, sa isang taon, 12 million, kano yun? Ang laki nun, 100, sa isang daan lang, di billion. 1.2. Tama ba? Ganun 100, halimbawa 100 million sa 12 months, ay di 1.2 billion. Tapos 500,000 times 12, o di 6, 18, 1.8
billion. Ganun ang kalaki. Hanggang Marso, hanggang March. Kasi 10 months na ngayon eh. Pagdating ng February, 11 months. Pagdating ng March 12, ay 1.2, 1.8 billion na. Wala pang nangyayari, magta-trial pa lang. Pre-trial pa lang. Ba? Kaya pala si Bato ay nagtatago eh. Kasi alam ni Bato, pag nakakulong siya, yun ang ilalabas ng pera. Mauubos ang pinag-ipunan. Ay dollar ang usapan dun eh. Kung euro, kukwintahin sa piso yan. Ay yun daw ang sweldo ngayon ni Nicholas Coltman eh. Kung kukumpara sa Philippine peso ay 150 million a month. Tapos wala pa na ipapanalo. Tuloy pa rin ang trial. Wow. Ay, sabi naman ni Sarah, barya lang yan. Di ba isang araw, sabi ni Sarah, yun daw 150 million, barya lang. Maliit lang. Parang gano'n. Grabe, no? Kakalulang milyon, pero maliit lang daw sa kanila yan. Bakit kung totoo yung kay Trillanes na sinasabi na meron silang bilyon-bilyon sa bangko, ay talagang barya lang yung mga gastos nila ngayon. Ang lupit, ano ha? So, ayan. I-update ko lang kayo. February 2, 3 and 4, next week na yan, magsisimula na ang Committee on Justice sa impeachment na ipinail laban kay Pangulong Marcos. Pag walang nakitang probable cause, i-reject na yan ang Committee on Justice. Pag may nakitang basihan, i-refer yan sa plenaryo for debate and voting. At February, next week, February na, abangan din natin kung sino-sino naman yung magpapile ng second impeachment laban naman kay Vice President Sara Duterte. So, next week, puro impeachment ang pag-uusapan. Live po yan sa Committee on Justice sa Kongreso. Kahit anong oras ang hearing, live yan. Alam natin kung ano. Kaya kayo mga congressman, kailangan magpagaling kayo. Hindi yung nakakahiyang tanong, hindi yung suntok sa buwan ng mga tanong. Kailangan may laman naman ng inyong tanong kasi nakakahiya. Mag-participate kayo sa pagtatanong ng resource person. Lalo na pag ang Pangulo ay nagpunta dyan dahil pupunta daw dyan. Pag humarap ang Pangulo tapos ang magtatanong hindi alam ay tinatanong, nakakahiya. Maging professional kayo, mag-review kayo para hindi kayo nakakahiya pagka kayo na yung nagtanong sa mga resource person sa kahit anong committee hearing. Pero ito, impeachment, political, technical, and legal issue yan. Di ba? Hindi naman tayo nagmamarunong. Nagpapaalala lang. Masarap kasing pakinggan pag may laman na sinasabi. Pero kung basura ang laman, sayang ang oras, hindi ba?